Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! What's up, Kapisyo? I'm Joel Arin. And I'm Mika. And we are Love Radio Intern. So, nandito na naman tayo sa special episode ng Love Shot! Uy, partner! Oh. Alam mo ba kung sino magiging guest natin ngayon? Graduate ba din ng BA ko? Tama! Dating DJ? Tama! Natuturo to sa gabi? Tama! Okay! Si Sir Edwin Data Jr. So, handa na ba kayo? Siyempre, Kapisyo, tungin natin. Hi sir, good afternoon po. Good afternoon sa inyo. Kumusta naman po kayo ngayon? Okay naman, doing well. Medyo wala pa namang masyadong ginagawa at bakasyon pa. Pero yun, may mga pinag-aabalahan din kahit pa naman. Handa na ba kayo, sir, sa ating first set of question? Ano ba sa question? So, ang first set of question natin is, ano po yung experience niyo sa radyo? Experiences sa radyo. Well, I started in radio way back 2010. No? I started with PB and DZMD. Nag-start ako as a volunteer. No? So, pinahawakan kami ng program ng isa sa mga masasabi kong mentor ko sa radyo. No? Si the late Sir Rodelio Witt. Pinahawakan niya kami ng program na ang title ay Tinig ng Kabataan. That was every Sunday since volunteer lang kami noon. And yun yung mga unang part ko, DZMD, hanggang nagkaroon ako ng chance na makapag-host din no, ng iba't ibang mga radio programs. And yung kauna-unahan nating student or school-based radio station, no? Isa rin ako sa mga nag-test broadcast na way back 2012, yan, 2011, 2012. Yun, so I started working in DZMD, doon na rin ako naghanap ng part-time ko, DZMD. And then, Bay Radio, 102.9 dati, Bay Radio pa yun. Doon ako nag-OJT din. Then I worked as well with Radio Pilipinas as a production editor. So, production editor, writer, broadcaster, reporter, yun. So, that was my radio experience, and as baguhan, during that time, Sir, experience natin. during Okay that naman time, sir, isa mag-radyo. actually, pangarap ko na siya talaga nung high school pa lang ako. Radyo po. Radyo talaga. I'm more into writing before, elementary and high school. Kasali ako sa school publication. And then, madalas kasing ginagawa namin noon, when I was still younger, bago umalis ng school, nakikinig kami ng radyo habang nasa sakyan. And then, pag uwi namin sa bahay, nanood ng TV. So, yun yung naging culture namin sa bahay. Kaya sabi ko, ano kayong feeling ng magsasalita sa radyo? Dati nakikinig pa ako sa mga FM radio stations and AM radio stations sa Manila. Tapos tumatawag pa ako sa mga DJs para lang bumati. And natutuwa ko. Then, nung college na, nung I was at the legal age already. Sinubukan kong i-venture out in radio. And I think, kung hindi dahil sa radio, wala ako sa kung ano man ako. So, that was my radio experience. It's a roller coaster ride kasi ang dami kong na-experience sa mga bago, complication, and whatsoever. Pero sobrang saya niya. No? Hindi naman ganun, tama naman yung sinasabi nila na walang yumayaman sa pagraradyo. Pero if nandun yung passion mo, it will branch out sa mga it will branch out sa iba pang mga opportunities. Mas nakita po ba, sir, yung pag-volunteer niyo sa radyo bago po kayo tumatawin sa course po na yun? Technically, nauna muna yung BA Communication. Nag-enroll kasi ako ng Bachelor of Arts in Communication. Dito rin sa Mabini? Dito rin sa Mabini. 2009, so isipin nyo na lang kailang 2009. So technically kami second batch ng AB Communications. So habang nag-aaral ako, nag-volunteer ako dun sa PB and DZMD, na actually wala na siya ngayon, DZMD. So, your volunteer po siya, sir, ibig sabihin wala po kayo sa hall. Yes, walang bayad. Parang nag-ano na po kayo para to gain knowledge, experience, and so on. Para lang ma-experience, ganito pala yung. So,
Kahit wala kami sahod noon, pinaghahandaan ko yung material, kung anong pag-uusapan for almost 2 hours, 3 hours kagad yung binigay sa akin. So, ganun kagad siya katagal. Kaya, yun. Hanggang sa lumaon, na-enhance ko rin yung how I handle programs, how I play music, ano yung mga dapat play ng music. Ganun pala yung mga basics na And po ba sir na AM ano po yung hinawakan niyo po yung experience niyo po sa radyo po? Yung pinakauna AM, and then yung secondary na lang is yung FM na lang. Yun yung volunteer ako din doon sa FM, that was the Cool Radio, Bay Radio, then Cool Radio. Volunteer ako doon, then binigyan din ako ng program for any topic, na parang chillax program na. So, those are, volunteers lang din naman, voluntarily lang din naman. However, may mga nakukuha rin tayong mga konting commission kapag nakapagpasok tayong ads or advertisement commercials. Yeah. So, kumusta naman sir yung experience niyo bilang anchor, bilang DJ? Ano po yung parang pinaka-memorable mo na experience during that time? Memorable experience? Actually, sobrang dami kasi memorable experience. Pero siguro yung masasabi natin memorable experience when I get to guest or when I invite guests na mga achievers, at mga nanalo sa pageant, mga naging top notchers sa board examinations, Like mga student leaders. Yes. No, in that way kasi alam ko na hindi lang siya basta programa na makapagbigay entertainment, but also to give knowledge or to be for those listeners, for our listeners to be inspired sa kung ano man or kung sino man yung mga naririnig nila sa amin. So, yun siguro. And yun, sobrang sa almost a decade of into broadcast or into radio. Parang sobrang dami ng developments and progress. Sobrang dami. Ano naman po yung naitulong ng radyo sa current profession mo po ngayon? Ay, sobrang laki. Katulad nga na binanggit ko kanina, kung hindi dahil sa radyo, wala ako sa kung anumang profession meron ako ngayon. No? Siguro wala akong network na meron ako, mga kakilala na meron ako. Wala ako sa teaching profession na kung saan nandito ako ngayon. At wala siguro yung mga gusto kong gawin before or yung mga pangarap kong na natutupad ngayon kundi dahil sa radyo. Kahit sabihin natin voluntarily lang yan. Pero experiences kasi, yung friends, yung mga kakilala na ma-meet mo along the way, yun yung kasi priceless. Yun yung pinaka hindi mababayaran ng kahit anong sweldo or whatsoever. Yung mga taong masasabi mong umalalay, naging kaibigan mo all throughout or because of radio. Though, siguro may iba-iba kaming mga paniniwala in terms of whatsoever, but then again, it's the bond. Paano niyo sir parang napag-desisyon na mag-switch from radio becoming teacher? Ano ba, even when I started teaching in 2017, nasa radyo pa rin naman ako. Pero, I already stopped I think 2 years ago, 3 years ago, when yung station kung saan ako nag-broadcast is parang kailangan na rin niyang magsala because of things na inevitable. So, actually, nami-miss ko mag-radio ngayon, pero then again, I'm already accepting the fact that I need to face another chapter sa kung ano mang competitive na meron, and that is through teaching siguro, or kung ano pa man. Pero, kung tanong na tapos na po ba yung, or ayaw niyo na po ba sa radyo, syempre, if there would be opportunities, why not? But then again, ang priorities ko kasi yung bagong opportunity or bagong phase na meron ako sa buhay ko. Pero again, nami-miss ko yung radyo. Hindi siya mawawala kasi as a broadcaster, as a media practitioner, yun na rin talaga yung pinakamagiging yung talaga yung pagiging passion, yung hahanap-hanapin mo siya. Yung kahit wala kang bayad, kahit walang basta yung naririnig yung boses mo ng mga tao at alam nila, na-identify ka nila, at ikaw nakapahinggan ko, ay, ganda naman yung topic ko, ay, mga ganun. Mga complimentary, ay mga compliments rather na mabibigay sa'yo. Parang it's priceless. Bilang anchor po before, bilang DJ po before, paano po yung nakatulong po sa profession niyo po ngayon bilang teacher?
Actually, nung tinawagan ako ng school for demo teaching, hindi ko alam kung paano magtuturo, paano ko sisimulan siya, no? So, maingay ako sa radyo. So what I did, kinumbine ko yung ingay ko sa radyo plus yung mga strategy ng mga teachers ko dati ng high school na sobrang gagaling. So kinumbine ko lang siya, yung energy, yung pagiging active sa discussion, yung pagiging madaldal, i-incorporate mo lang yung lesson or topic, and then strategy ng mga ginawa ng mga teacher mo dati na favorite mo. Yun na yun. Hindi ko rin alam kung paano siya nag-bloom sa akin, pero at first, of course, nandun naman yung kaba eh. Hindi naman mawawala yun kung paano mo siya sisimulan, paano yung gagawin mo. But then again, pag nagsimula ka na and nakikita mo na yung sarili mo na nagdidire-diretso na, tapos ng isang oras na pagtuturo, yun na pala yun. Parang you would gain some confidence already or knowledge na, ito pala yung way ng teaching. But then again, yun yung mga basic. Kasi meron pang mas malalim doon. Paano ka magtuturo, paano yung delivery mo, paano yung assessment na gagawin mo. So, yun yung mga secondary. Pero, the very basic kasi is yun, kung paano mo siya i-incorporate. So, ang laking tulong ng experiences ko radyo pagdating sa pagtuturo. Ano naman po yung parang opinion nyo, pinagkaiba ng radyo tapos ng social media po? Ayun, very good question. Kasi, nowadays, akala kasi ng mga tao, pag sinabi natin social media, it is something that entertaining, it is something that is very informative, and it is something that na pwede nating magamit to vent out our emotions, which is correct naman. However, little do they know that social media is also hazardous in terms of, or is also toxic in terms of those things that we are learning. Not unlike radio, pero sa radyo kasi dumadaan niya sinatawag natin journalistic process. Pag sabi natin journalistic process, it goes through different stages or different phases before natin ilabas yung information. We need to check, to double check, to recheck, to counter check everything. Lahat yung nilalabas ng radyo talagang totoo. Totoo. And it comes from professional people. But then again, hindi naman na maiwasan tinatawag natin kuryente. But then again, siguro maiiwasan yun sa radyo kapag dumadaan siya sa tamang process. Not unlike social media. Pag sa social media kasi nag-post ka lang, yun na yun. Walang filtration na magaganap. Not unlike sa radio or sa any form of broadcast, dumadaan siya dun sa process na yun. Wherein, I think it is very essential nowadays, most likely for those students who are engaged in social media, dahil nakikita na nila ngayon na ang social media is one of those sources of information. No? Na ang disadvantage naman nun, it is not filtered. Not unlike radio. No? Pagdating kasi sa radyo, lahat ng makikita mo or maririnig mo or mapapanood mo sa kanilang mga live stream, of course, dumadaan yan sa checking nila. Kasi ayaw rin nilang mapahiya sa tao. Sasabi ng mga tao, ay, parang mali yung binalita, parang, ang tagal nilang pinangalagaan ng pangalan. Not unlike in social media, sino ba nagbalita? Ay, hindi makakilala. Pero pag dating sa radyo, mayroon ka ng pangalan pinangangalagaan. Kaya sa social media, kahit sino pwede mag-post ng balita. Yes, correct. No? Walang hindi dumadaan sa verification, na hindi dumadaan sa checking, na hindi dumadaan sa di dumadaan sa pag-verify information, not unlike sa radio and other parts. Ang daming information partner today. So, sir, ano naman kung gusto mong sabihin sa mga new enrollees ng BA-Com, kasi yung mga kabisyo natin na gusto mag-radyo? Ayan, sa mga kabisyo natin and sa mga ABCom students, no? Ito yung course kasi na low-key, no? Pero, tama naman ever since, no? Ito yung, hindi, dito sa province natin, pero kasi sa Manila, ito yung low-key na course, pero ang ganda ng experience. Ang lawak. Ang lawak na experience. Imagine, may ganitong course na isinasama sa national competition ng high school. Halimbawa, School Friends Conference. That's part of communication. That's part of media. No? And sa mga bagong students natin sa AB Communication, welcome to our world. Welcome to the reality wherein ito yung
magkakaroon tayo ng responsibilidad dito para maging mata at boses ng mga kabisyo natin, ng mga sambayan ng Pilipino. Okay? Kaya nga sinasabi tayo ang tawag doon, watchdog, no? ng government or kung ano man nangyari sa atin. Dahil tayo magbibigay ng information, tamang information, at tayo may responsibilidad na makagawa. So, this is an exciting course. This is something that you would treasure, no? Hindi man ito katulad ng ibang course na nagbibilang kayo, nagko-compute. Meron din naman kahit content or naghihiwa ng palaka or whatsoever, or nag-check ng mga or nagbabalance sa balance sheet or nagtuturo. Pero ito yung course kung saan ipapakita sa iyo ang realidad ng mundo. Ito yung course na bubuhay sa kamalayan mo para malaman na ito ang sitwasyon natin at magkaroon ka ng pakialam sa paligid. So, kung meron kang katangian na ganyan, kung gusto mong nakikialam, hindi naman yung pagiging pakialamera at pakialamera, pero parang gano'n na rin. Nakikialam in a way na nagiging responsible tayo, in a way na nakakatulong tayo sa iba. At kung gusto mong maging bahagi ng malalaking network, malaking broadcasting radio station na responsible, kahit ano pa yan. Of course, the radio, other NBC group, they have that. No? Kahit ano pa yan, kahit saan pa yan. Basta alam mo na matuturo sa'yo yung mga tamang way, go with BE Communication. No? At BE Communication is something that would give you the reality and that would open up your eyes into what's happening in our world at para may pakialam ka sa. So, yun yan, mga kabisyo, na tunghayin natin yung mga valuable knowledge and experience ni Sir Ed na kasama natin para sa ating Love Shack. Thank you, So, sir, nakaka-shock for naman talaga joining yung us for today. mga revelation. Salamat sa pag-invite and good luck sa inyo as students. Good luck sa inyo. And I hope na magamit niyo yung mga experiences na natutunan niyo dito sa school. And of course, sa OJT niyo under the Love Radio para sa mga future na gusto niyo maging or mangyari sa inyong mga professions. Maraming salamat. So, sir, receive our small gift po. Yung pag Small gift. And And of course, the certificate. Let's come, sir. Patay ba tayo? So thank you sa Love Radio, kay DJ Tommy Tambay, sa lahat ng mga, kay Tita Flor, ayan, maraming salamat. So, ayan, thank Ulit you. mga kabisya, ako si Mika. And I'm Joby Loreen. Dito sa 95.3 Love Radio, kailangan pa bang memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!